ng ating mga kababayan. Ano po ang saloobin ng mga panelists ngayon pagdating ho sa nangyari sa usaping bicameral na sinasabi nila ay televised po, no? At tingnan ho natin, maging bukas ang ating isip, ang ating mga tenga sa usapin ngayong umaga at sana ho ay maliwanagan kayo ano ho ba talaga ang tunay na nangyari dyan sa Bicameral Conference Committee pagdating sa 2026 National Budget. Magandang umaga po, mga kababayan, sa ating mga kasama sa media and ating mga putihing mga vloggers. At of course, ang aking mga kasama dito sa panel, of course, my long-time good friend, Attorney Ferdy Topacio, and Ronald Cardema. Tagal ko nang kasama ito sa laban namin ni President Duterte during his time as President. Mr. Calilong, and of course, my compañera, Attorney Contacto, and my good friend, Rob Rances, very able, who will be our moderator today. Mga kababayan, tulad ng sinasabi na ang issue ngayon ay yung 2026 budget. Wala pong kaibahan ito sa 2025. It's still equally the same corrupt budget. If you've listened to the bicameral conference committee, although pinakita nila in public through internet, no? Makikita mo na muro-muro pa rin. Klaro-klaro yung si Gatchalian at saka yung Mika, tawag ko nga doon, sa mukha pa lang, mukhang vampira eh. Doon yung Mika, parang sinisip-sip niya yung dugo ng taong bayan eh. So, kunyari, they are opposing the changes in the budget, in the BICAM. And yet, at the end of the day, bumapayag pa rin. So, what kind of leaders we have in this country? Kaya, yun po, the PCIJ has reported that there's still massive insertions in the budget. So, walang difference. The only difference is, moro-moro, papakita, kunyari, in public. Unlike before na nakatago. Pero at the end of the day, nag-giveaway pa rin ang mga senators sa sa buwata ni Vince Dizon at ang House of Representatives. At saka yung Department of Transportation and House of Representatives. So, what is something new? When Saldico has identified the mastermind of the corruption as Mr. BBM, getting 25 billion in insertion and getting another 52 billion from the Alcantara scam in Bulacan, what do you expect? Will he stop, this president of ours? Will he stop with this corruption? It is very reflective doon sa 2026 budget na si Marcoy Jr., siya pa rin ang konduktor ng konsyerto. Yun lang po, I'll just answer your queries later. Magandang umaga po mula sa inyo lahat. Pagano na? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Unang-una po, isang taus-pusong pasasalamat at sa kabila ng kitang-kita naman nating panggigipit at pagsikil sa freedom of expression ng kasalukuyang pamahalaan ay narito pa rin kayo. If only for that, you deserve the thanks of the Filipino people. Alam niyo po, etong budget na ito ay classic case of di na natuto. Parang Gary Valenciano na. Meron na noong 2025
nakita na ng mga kongresista na galit yung mga tao sa insertions, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Pinalitan na nga yung speaker. But what happened is that it's a different dog with the same collar. At mamaya po, kung i-discuss natin, nandito sa amin, these are indisputable facts tungkol sa sinong pinakamaraming insertions ngayon. Ang ating legislatura, in spite of the Belhica ruling na itong mga ganitong anomalya ay violative o labag sa ating saligang batas, ay tuloy pa rin ang paggawa nila. Hindi po sila sumusunod sa spirit at sa letter ng Supreme Court decision sa Belhica versus Ochoa. Ano pong gagawin natin? Sabi nga, to quote the famous words of BBM, anong gagawin natin? Hostage tayo eh. Kung hindi papasa itong 26, reenacted yung 25, which has been called the most corrupt budget in Philippine history. So we're caught between a rock and a hard place. These people have given us no choice to reenact a corrupt budget or to accept a budget that is equally corrupt, sabi nga ni kaibigang Jing Paras. So, nandyan po tayo. Ang problema, where is the outrage? Ito ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Hanggang kailan tayo magtitiis? Niloloko na naman tayo. Sabi nga, hindi dapat magkaroon ng insertions. DPWH pa lamang. Bilyon-bilyon na. Puwera pa yung Department of Health kung saan napakarami ding anomalya. DOTR. Agriculture. Yung mga farm-to-market roads. Pati sa AFP. Ang daming problema. Hanggang kailan tayo magtitiis? Ngayon, subukan natin si Pangulong Marcos. Kung babasahin niya ulit yung 4,000 pages katulad ng iniyabang niya last year na binasa daw niya, tignan natin kung ibivito niya yung insertions. Kung hindi niya ibivito yung mga insertions na yan, isa lamang ang kahulugan. Siya yung, hindi lamang siya kasabwat, he is the one behind this one kasi gagamitin na naman nila na panuhol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat natakot sila nung may outrage ang publiko, baka hindi na sila makapanuhol sa mga nasa House of Representatives. Ngayon, pinakikita nila na it's going to be the same formula. The question now is, what are we going to do about it? Papabayaan na naman natin, isa na naman? Or are we going to take action by making our sentiments known? Yun po ang challenge of the hour. Paloloko na lang ba tayo? Are we going to sit down and take all of these insults to our intelligence? Or are we going to make a stand and take action? Salamat po. Good morning po. Para makita ng ating mga kababayan kung ano yung pinag-uusapang BICAM ngayon, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Noong isang taon, ang inyong Duterte Youth Party List, siya lang ang kaisa-isang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Meron kayong 300 na kongresista sa Pilipinas. At si Pangulong Duterte ay kinwestiyon ng 14 na oras sa Quadcom. Isa lang doon, pinagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte last November. At after nun, nung pagdating ng Disyembre, tinext kami ng DBM, Ong, tinanggalan po kayo ng 2025 budget through BICAM. Pasensya na po. Ganon kahalaga yung BICAM na nangyayari ngayon. Kung ang budget ng Pilipinas ay pinag-uusapan araw-araw sa loob ng kalahating taon, pagpunta sa BICAM, pwede kang biglang dagdagan o tanggalan ng budget, yun ang hindi alam ng mga Pilipino. Isipin ninyo, di ba? Mula pagkatapos ng SONA ng July, August, nagre-report na yung mga departamento at lahat ng opisina ng gobyerno at pinag-uusapan na kung ano ang kailangang budget ng lahat ng opisina ng gobyerno. Pero pagdating ng 2 linggo ng BICAM, pwede nilang biglang tanggalin bigla ang budget ninyo.
Kaya napaka-importante ng ginagawa ng mga Pilipino ngayon na binabantayan yung BICAM. So kung ang Duterte Youth Party List na ibinoto ng halos 2.5 million na Pilipino, pinakamalaking boto ng mga OFWs buong mundo, pinakamalaking boto ng mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno, ay kayang tanggalan ng budget ng gobyerno ng Pilipinas. Paano naman yung mga todo sipsip sa administrasyon at pinagtatanggol ang mga kabaloktotan ng gobyerno? Siyempre, ma-assume ninyo, kung tayo na nagsasalita ng matapang ay tinatanggalan ng budget, yung mga sumisipsip naman ay dinadagdagan ng budget, hindi lang milyon, kung hindi bilyon. Kaya dapat panoorin ninyo ang nangyayaring labanan ngayon sa BICAM. Dahil ang nangyayari dyan, yung Senado, tinatangka niyang pahintuin yung mga nangyayaring insertion. Kaya lang, yung ibang kongresista, binubulungan yung senador. Boss, dagdagan namin kayo ng bilyon, pumayag lang kayo. Kaya dapat bantayan ninyo. And masabi ko pa sa inyo, maliban dyan, tinanggalan na tayo ng budget ng 2025. Pagkatapos nating manalo, nang hindi man lang tayo bumibili kahit isang boto, kahit wala tayong coordinator sa buong mundo, tayo ang ibinoto ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Kahit saan ka pumunta, nanalo tayo ng 3 pwesto sa Kongreso, tayo lang ang kaisa-isang opisina sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer at ghost projects. Tayo pa ang hindi pinaupo sa Kongreso. Kaya magagalit ka ng todo eh. Nanalo na nga tayo dahil nagagalit ang milyong-milyong Pilipino. Yung demokrasyang iyon tinanggal pa sa atin. Dati pera lang ang ninanakaw, ngayon pati boto. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong mga panahon na ito, parang pati Pasko, ninanakaw sa mga Pilipino. Sino ang magsasabi na 500 pesos sapat na sa Noche Buena ng isang pamilyang Pilipino? Bumili ka ng lechong manok, 300 to 400 pesos. Bumili ka ng konting pangkanin, tapos na yung 500 pesos, yun na yun. Kahit anong explanation sa atin, alam ng milyong-milyong Pilipino na hindi sapat yan. Maliban dyan sa ipinipilit na 500 pesos lang ay kasya na sa isang magandang Noche Buena, ang ibinabayad nating tax na napakarami. Lahat tayo nagtatrabaho, bago mo makuha ang sweldo, may income tax ka. Pagpunta mo sa 7-Eleven o sa tindahan, may value-added tax pa. Pag wala kang trabaho, kailangan mo ibenta ang ari-arian ninyo, may capital gains tax pa. Pag hindi nyo ibebenta, magbabayad pa rin kayo ng amilyar, real estate tax pa. Pag hindi ka na nakatrabaho, wala ka nang ibebenta, ilalagay mo na lang sa bangko, pati yung pera ngayon sa bangko, may tax pa. Sa napakaraming tax dito sa mahirap na bansang ito, bakit hindi umuunlad at dumadami ang magagandang proyekto para sa lipunang Pilipino? Ito ay dahil yung ating tax, almost 1/3 niyan, ay nananakaw na ng sarili nating gobyerno. Kaya kahit yung mga foreign assistance, hindi na nagbibigay ang mga iba't ibang bansa. Ang foreign direct investment, mga gusto mag-invest dito na negosyante, ayaw na rin. Yan na nangyayari sa ating bansa. Ang piso bumaksak, ang PSE Stock Exchange bumaksak, at sinasabi sa atin araw-araw, napakaganda ng bansang Pilipinas. Nag-resign na ang speaker, nag-resign na ang Senate President, nag-resign na ang APRO Chair, nag-resign na ang Executive Secretary, nag-resign na ang DBM. Ang sinasabi, napakadaming reforma sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos. It is under his watch, kaya nangyari lahat yan. Kahit napakalaki ng kanyang confidential fund to investigate lahat ng anomalya sa gobyerno, hindi niya alam kung ano nangyayari sa ating bansa. Kaya ang masabi ko lang po sa inyo, bantayan natin ng todo at nagpapasalamat tayo sa inyo, mga kasama natin sa social media at sa media, dahil kung wala kayo, mag-iiyakan na lang ang milyong-milyong Pilipino sa hirap na dinadanas ng bansang ito. At mamaya idagdag ko pa yung isang nagpapakilalang aide ni Vice President Sara Duterte, isang abnormal na tao. Ano pangalan, boss? Madriaga. Ramil Madriaga, na hindi man lang kilala ng mga taga-PSG. Siya daw ang nagtayo ng VP PSG.
Hindi rin kilala ng mga Duterte sa Davao. Nagpapakilala siya ang most trusted man sa Davao. Kung di ba naman talaga baliw? Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo. Maraming salamat po.